Okay, mga dad kuya. So may isang vlogger na nag-vlog, mabilis lang 'to. May mga interviews ang kalalakihan na attendee kuno ng rally ni Pastor Quiboloy, nakadamit din ng puti, pero ang sabi nung kalalakihan po ay, um, parang dalawang t-shirt lang daw 'yun at pinasuot lang sa kanila ng paulit-ulit or pagkahubad ng isa, suot ng isa, parang gano'n. In-interview ni vlogger at pinalabas na ang mga lalaking yung nagwawala, nandun daw siya po kasi umattend siya. And nakita niyo yung commotion dun sa Loton sa pinagaganapan ng rally ni na Pastor Quiboloy or yung mga rallyista na supporter ni Pastor Quiboloy. Nilapitan niya at natanong niya bakit nagwawala at nag-aaway na hindi daw po kasi nabayaran na pangakuan ng 1,000, 1,500, 2,000. Ang ending ang na-receive daw ng mga kalalakihan 100. May hindi pa nga pala magandang sinabi si vlogger, na panood ko yung vlog niya eh. Si Kalbong Vlogger. Akala ko ito si Cookie Rocky talaga, mga tat kuya. Yung Kalbong Vlogger na babakla-bakla. Ay, bakla naman talaga pala yun. Akla talaga yun. Pero ito rin po si Kalbong Vlogger, akla rin to, kaya lang brusko, maangas, grabe magmura. Si Boy Mura ang tawag sa kanya eh. So, uh, akala ko si Kukiruki ito, yung pala si si Kalbong Vlogger na taga Baguio, na pamangkin ng isang kilalang politiko ng Cavite. And bakit niya in-interview ang mga kalalakihan? Ngayon umamin yung mga peking rallyista na hindi pala talaga sila rallyista ni Pastor Quiboloy, kundi binayaran lang daw. Galit na galit yung mga lalaki kasi nabubuli sila, mga tat kuya. Pati yung kanilang mga pamilya nabubuli raw kasi trending sa social media. Na kasi syempre, 'di ba, ang bongga ng rally for Pastor Quiboloy eh, panawagan na huwag gipitin ng Senado at ng Administrasyong Kuting ang kaibigang pastor ni PRRT dahil tina-target talaga po, nagtatago na nga si Pastor Quiboloy. So, ang bongga ng rally, ang saya, organized, hindi binabalita ng media pero dumarami ang tao. So, pinalalabas ng kalbong vlogger na ito na hindi raw, hindi organic ang mga uma-attend ron. Na mga bayaran lang pala. Trending yung video niyang yun. Eh, nakakasira ng kredibilidad ni Pastor. Galit ba siya kay Pastor Quiboloy? Bakit siya magagalit? Inano siya ni Pastor? Napatunayan na ba yung mga kasong isinampa kay Pastor na siya ay guilty ng human trafficking, ng molestation sa mga kababaihan? Wala pa naman. So ano ang motibo ng vlogger na ito? Let's play the video, mga ate at kuya. And pakinggan natin yung mga rallyista na umami na sila ay nabayaran lang di umano ng kalbong vlogger. Saan kumuha ng pera si kalbong vlogger? I understand na mayaman yung kanilang pamilya, pero bakit kailangan niyang gumastos? Ano to, for clout lang? Para mag-trending? Or may nagbigay sa kanya ng budget? May nag-utos sa kanya? Inutusan ba siya ng kapulisan? May suot daw po kasi siyang t-shirt ng pulis, mga ate at kuya. Habang ini-interview niya itong mga kalalakihan and tinuruan pa niya ng isasagot. Doon nga sa kanyang vlog ay mas marami pa siyang daldal kaysa sa tinatanong. Usually, mga ate at kuya, kapag ikaw ang interviewer, hindi ikaw ang madaldal. Right? Yun yung tamang yung tamang tawag dyan, takbo or what ng interview. Ang interviewer, konti lang ang sinasabi. Si Chris Aquino lang naman talaga ang madaldal, di ba, na interviewer. Konti lang, ang bibigyan mo dyan ng limelight, at dyan ko hinanga si Pastor Quiboloy, yung ini-interview mo, di ba, the way Pastor Quiboloy interviews PRRD, hinahayaan niyang matapos magsalita, hindi kinakat. Konting tanong, ang dami ng input ni PRRD, ang dami ng sinasabi. Ganun dapat ang interviewer. Less talk, hayaan mong kuminang ang tinatanong mo. Anyway, ikaw naman ang platform mo naman yan, program mo naman yan, vlog mo naman yan, bakit ikaw pa ang mas maraming sinasabi kaysa sa tinatanong mo? Para kasing ang dating, parang spoon feed na rin ni Kalbong Vlogger. Hindi ko na lang pangalanan, i-comment nyo na lang sa comment section. Maraming Mawinyas ang nakakakilala sa Kalbong Vlogger na ito from Baguio, na dating Estonian. Oh, so, bakit mas marami pa siyang hanash? And may isa siyang sinabi doon bago natin i-play ang video ha. Kung hindi lang daw binabatikos ni Pastor Quiboloy ang administrasyon ni Kuting, napanood ko kasi yung vlog ni Kalbong Vlogger at ang interview niya dito sa mga kalalakihan, na mabuti na lang ay umamin kahapon, kung hindi lang daw binabatikos ni Pastor Quiboloy si Kuting, poprotektahan at pagtatakpan daw siya ng Kuting administration. Kung paanong pinagtakpan daw ni PRRD at pinoprotektahan si Pastor Quiboloy nung si PRRD pa ang presidente, ganyan din daw ang gagawin ni Kuting.
or ng Kuting administration kay Pastor Quiboloy, hindi raw hahayaan na targetin ng anemika, hindi raw magigipit si Pastor Quiboloy, or 'di ba? Pagtatakpan daw ang mga kalokohan ni Pastor Quiboloy ng Kuting administration galing mismo sa bibig ng kalbong vlogger na ito. Oh my God. Ma'am Shikels, kung ensaymada vlogger na itong kalbong vlogger na ito or tamba vlogger na siya, kung sino man ang may hawak sa kanya, kung bakit mabait na siya, Iskonian to dati, pero BBM na ngayon, kataka-taka. Kung ganitong uri ng vlogger ang tagapagtanggol nyo, good luck sa inyo. Wala kaming masamang tinapay ni Kalbong Vlogger. Magkaibigan kami dati, magkakilala kami kung di man kami magkaibigan. Pero itong ginagawa niya, base sa pag-amin ng mga kalalakihan, tama ba ito mga adat kuya? Pakinggan natin ang interview ng SMNI at mabutit na hanap itong mga kalalakihan ng SMNI. Kung hindi ito mapapaamin. Ang pagkakamali lang ni Kalbong Vlogger, hindi ko lang naituloy kanina, hindi niya pinatakpan ang mukha ng kalalakihang ito. Kaya nahanap ng SMNI. Doon, yun ang malaking pagkakamali ni Kalbong Vlogger. Hindi mo pinatakpan ang mukha nung in-interview mo. Pinagsuot mo pa ng damit. Ano ngayon? Ayan, nahanap ng SMNI. Let's listen to these men na in-interview ng Kalbong Vlogger. Okay. Taga-Tarlac ka, sabi sa akin gano'n ha. Kunyari, bibigyan kayo ng 2,000 para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan kami tig-100. Acting lang yun sir, acting. Sino yung lapis sa inyo, boss? Iwan ko sir, ni sino yun, lalaki na yun. Pwede pa-describe yung mukha. Kalbo. Kalbo. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. May yung naka white t-shirt na may logo ng PNP. Kalbo. Oo. So anong unang pinagawa, boss? Yun na yun sir, binraping muna kami. Tapos sino nagbigay ng white t-shirt? Kasi naka-white t-shirt din. Yun sir, galing sa kanila sir. Tapos dalawang piraso na yun sir, dalawang piraso. Salitan lang kami. Pagkahubad, tapos salit na naman, bigay 100. Pero alam mo ba na i-upload sa social media Hindi po. yung... Sabi kasi kunyari lang daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin, raping muna kami kunyari. Taga-Tarlac ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang, 2,000 ang bigay, tapos 300 lang yung bigay ko sa'yo. Parang acting lang, parang kunyarian lang. Ganun lang kadali, may 100 agad kayo, 10 kami. Kampo kayo na. Oo. Pwede pa pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha, tsaka yung nung lumapit sa inyo. Kalbo yun sir, kalbo yun yung kanina. Kalbo. Tapos, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Bakit nyo naman tinanggap yung Wala sir ganoon na naman daw sir pang merienda, gano'n lang. Okay. Parang naisip mo ba nung huli, parang paninira ka ako yung sakban ah. Kaya humingi ako ng pasensya sa lahat no, sa inyo. ba yan, boss? That's it. Ganyan. Kayo? Oo. Ay, humihingi kayo ng pasensya. Kasi nabiktima na, huli-huli ko na naisip, parang mali ka ako yan, parang paninong pagsisinungaling yun ah. Parang bandang huli, yun lang, kahit sandaan na kami. Ganyan na laki na yan. Saka dito yung outcome. Si Nino Barca. Okay. Boss, ipapakonfirm lang namin yung Sige mukha. boss, okay. Ipapa-record lang namin. Marami kami mga kasama dito. Kilala ko rin yung mga kasama. Kayo na isa rin yan, yun o. Sabihin po natin. Di ba, sandaan ka rin? Sandaan din sa'yo? Kasama kami yan. Binigyan kami tayo sandaan. Bakit nga? Masama ba? Parang sa kanila, parang lipensa nila yun eh. Boss, itong mukha na to, boss. Yan, siya Ito yung lumapit sa inyo. Oo, siya yun. Ito yung, ano pangalan? Hindi ko kilala yun. Dito lang namin nakita yan. Dito lang namin nakita yan. Lilinis ko lang pangalan ko. Opo. Ginuha kami dito sa mga kasamahan ko. Pero para siraan na yung pero wala namang pinapiran laban. Oo. Kaya kami 100. Binigyan kayo ng pera ng 100 Oo. para siraan yung rally. Parang ganon. Sino nagbigay sa inyo? Yung vlogger para yung yung assistant niya, si Edgar yung naalala ko. Edgar ang kanyang assistant. Oo. Oo. Tapos in-interview kayo. Oo. Anong pagkakasabi sa inyo para... Yung sasabihin na
nagbabayaran kung magkano taga saan, ganyan. Masiraan lang. Oo. Eh anong sinabi nyo para manira daw Eh, ano daw na binayaran kami, ganyan. sa rally? Oo. Oo. Pero hindi naman, kung kayo lang, hindi naman kayo talaga magsasabi ng panin. Sabi niyo, wala kaming alam dyan. Oo. Paano yun, wala kaming alam. Kaya nga eh. Kasi sumikat, Linisin ko lang yung pangalan ko. lilinisin yung Dapat- pangalan nyo. Dapat hindi ganun yung ginagawa nila para Oo. manira ng tao. Oo. Pero halimbawa, bakit mo naman tinanggap yung pera na 100? Taga rito rin kasi kami, wala kaming mga bahay eh. Hmm. Siyempre, bilang kapalit sa 100, pumayag na kami. Oo. Pero alam nyong mali din. Oh, mali. Oo. Mali, pero ang dapat ang sisihin dyan, yung nag-vlog. Oo. Diba? Mm-mm. Kasi hindi man sana kami sasama dyan kung hindi siya nagsabi. Mm-mm. Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Oh. Dapat humarap din siya. Oo. Kasi Diba? kumakalat din yung kayo Oo. sa social media, di ba? Pati yung sa pamilya ko, yung hiya na nga ako eh. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Dapat ang sisihin dyan, yung kumukuha ng video. Mm-mm. Basta alam ko, kalbo yun eh. Tapos yung assistant niya, si Edgar. Oo. Dapat sisihin dyan, yung kumuha sa amin ito ng video, pati yung si Edgar. Oo. Kaya ko naman ituro sila eh. Oo. So, kung alam ko lang na panirang puri lang pala yun eh, Oo. matatanggapin ko. Correct. Di ba? So, Ganun kadali lang yun eh. Oo. Linisin. So tinuruan kayo kung Oo, ano tinuruan sasabihin. kami kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangalan namin. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat siya rin magsasalita. Eh ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan nyo Oo. ngayon dito. Sa lahat naman ng sa lahat ng nagpupuso sa social media, huwag kayo manirang puri sa akin kasi binayaran lang kami. Okay. Ganun kadali lang. Ano masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa Dapat humarap siya sa akin dito para malaman din niya. Okay. Para makuyog siya dito sa mga tao dito ng ginawa niya. Ganun kadali lang yun. Wala kayong mask boss para makita. Hindi po kasi nagkati kasi yung pamilya ko eh. Kaya ako lang magpakita. Oo. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, ako yun. Ikaw yung may balbas, Ako oo. Yan. Sige. Tapos marami naman kami na dito. Hindi lang Marami ako. kayong nakuha. Sobrang Marami dami. silang nakuha. Binabayaran kami ng 100 para magsalita. Akala ko kasi yung malinis ang gawain, hindi pala. Ngayon, kung masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, pumarap siya sa akin dito para malinis ang pangalan ko. Galing lang. Sige. Thank you. Oh, Okay po. Panirapuri pala yung ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Ano pangalan? Ang pangalan sa akin dito, Vegeta. Inyo boss, paano yung pagkaka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? Ha? Pangkain? Magkano? 100. So paano yung yung mga sinabi niyo dun sa video? Ha? Tinuro lang sa inyo. Sino yung lumapit sa inyo? So lahat daw ng mga sinabi nila tinuro lang. So may practice, may rehearsal. Tapos akala nila acting lang. So sa konting drama-drama, may 100 pesos na, 'di ba? So nang hinayang yung mga diyan nga pa ako nalulungkot mga ate at kuya, halagang 100. Tapos maloloko yung mga kababayan natin. Right? Hindi nila alam na mali yung gagawin nila. Akala kasi nila i-record lang. Or acting lang. Yung pala i-upload sa FB, sa YouTube. So, 100 nga ang natanggap nyo, malaki naman ang kinita ng vlogger. May monetization naman. And malay natin kung nabigyan siya ng budget para dyan. Nagtatanong lang tayo, nabigyan ka ba, kalbong vlogger, ng budget para siraan ang rally ni Pastor Quiboloy? Kasi katulad na nabanggit ko kanina mga ate at kuya, ang goal daw, according din kay Miss Maharlika, ang goal daw ay samsamin ang properties ni Pastor Quiboloy in Davao. Ikta-iktar yung lupa, yung Prayer Mountain na yan ni Pastor Quiboloy. Alalahanin nyo, meron pa siyang napakalaking stadium or dome, 'di ba? The King Dome nga ang tawag doon, yung big dome ng parang pantapat sa Philippine Arena ng Bulacan. So napakaraming properties ni Pastor Quiboloy, iktar yan lupa, ang ganda-ganda ng real estates niya. So kung sakaling masamsam yan or maipasara dahil at mapatunayan si Pastor Quiboloy ay leader ng kulto at baka nga nagbabayad di umano ng mga rallyista,
Baka matamna ng mga baril, ng mga pulburon at kung ano-ano pang illegal na gamit, bagay yung kanyang properties at palabasin na siya nga ay masamang leader ng tingnan yung 'di ba may mga kulto-kulto thingy rin na dati na investigahan sa Senate, right? Sa parting Mindanao rin yun eh. Baka palabasin ganun din si Pastor Quiboloy. So, mukhang malawakan yung paninira to the point na may mga binabayaran pang peking rallyista. Pinagsuot ng t-shirt ang mga yan, mga tat kuya, ng rally ni Pastor Quiboloy. At sinasabi nilang nabayaran sila ng 100. Nag-aalala lang po ako sa mga kalalakihan yan kasi kung asset ng pulis si Kalbong Vlogger at may suot nga raw siyang t-shirt ng pulis eh, parang miyembro daw ng Crime Watch. Yung mga asset ng pulis na 'di ba magtitiktik sa mga ganap-ganap sa community. O baka nga hanggang dikit si Kalbong Vlogger sa kapulisan. Baka mamaya itong mga kalalakihang to resbakan. O so si Kalbong Vlogger kilala naman ng pamilya niyan eh. Ang apelyido nila kilalang prominenteng pamilya ng mga politiko. Baka maresbakan itong mga kalalakihan. Right? Baka magulat tayo na gurgur na ang iba dyan. Or maybe bumaliktad ulit ang statement nila. Baka halagang 100 nga, eh, nagpa-video ng ganun. What more, bigyan niya ng 100,000 bawat isa. Right? Baguhin ulit nila yung statement nila na, hindi, nabayaran lang kami ng vlogger ng tigwa 100. O, natakot lang kami sa SMNA kasi hinanting kami ng SMNA kaya kami nagsabi na binayaran kami. Pero ang totoo po, talagang kasama kami doon sa mga bayarang rallyista ni Quiboloy. Baka magpalit na naman ng statement yan, kapalit ng mas malalaking halaga. Ano tong nangyayari at bakit ginagawa ng vlogger na yan? Nakulong na yan siya dati, di ba? Dahil siguro po sa cyber libel din. Baka inurong na lang yung kaso kung sino mo yung nagsampa ng kaso sa kanya. Dahil nga napakabalahura niyang mag-vlog. Wala naman kaming away niyan, hindi, di ba? Hindi naman niya ako tina-target, pero bakit mo to ginawa kung totoo? Inaabangan ko pong mag-upload siya ng panibagong video sa channel niya, no? I-discredit niya tong mga mag-dispute siya sa mga sinabi sa pagbaliktad na to ng kanyang mga interview. Oh. Pero wala pa so far, isang araw nang nakakalipas, wala pa siyang vlog. At bakit niya tinatarget si Pastor Quiboloy? Saan siya kumuha ng pambayad? Well, marami siyang pera. Sabi nga niya, kahit sustentado daw siya eh. Siya mismo may sabi niyan mga kuya. Sustentado siya ng mga kamag-anak at kahit magurgur ang kanyang mga YouTube channel, mabubuhay siya. No, parang hindi niya ganun kailangan yung kita ng YouTube. Dahil okay naman ang kanyang finances. And then siya rin yung nagsisiwalat, 'di ba, na may mga binabayaran talaga ng mga vloggers ganyan. Oh. So, saan galing ang pera niya at bakit niya ginagawa ito kay Pastor Quiboloy? Ano ay kinagagalit niya kay Pastor? May nag-utos kaya sa kanya? Involved kaya ang kapulisan? Pag-usapan natin mamaya-mayang konti. In the meantime, i-comment po ninyo sa comment section ang inyong opinion patungkol dito at huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe.